Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes. Ikasyam na po tayo sa buwan ng Marso, oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Of course, mula po sa ating Master Control si Miss Susan Aizon, sa ating Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer for today, of course si Miss Stephanie Vicente. Ang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga transmitters ng Voice of America. And sa atin din pong live and on-time, real-time audio streaming, live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, iPhone man yan or Android, ang PBS Radio app. Yan. Kaya hinihikayat po namin kayo na i-like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and please subscribe to Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ayan. And of course, para po sa araw na ito, patuloy pa rin tayo nakatutok sa mga kaganapan sa gitnang silangan o sa Middle East sa patuloy na lumalalang tensyon sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. At patuloy pa rin pong nakararanas ng airstrikes ang iba pang bansa sa Middle East mula sa Iran, katulad ng Kuwait, UAE, Abu Dhabi, Dubai, meron Oman, at yung iba umabot ng Cyprus. Meron pa hong iba na umabot as far as Azerbaijan. At ang latest nga pong balita, especially this weekend, ultimong sa Oslo, Norway. Yung US Embassy sa Oslo, Norway, ay nagkaroon na rin ng bomb threat. I think nagkaroon na rin ng pagsabog at meron pang kasamang bomb threat. So as far as Oslo, Norway at Azerbaijan, ang nangyayari. At syempre, it has right now, talaga nitong mga nakalipas na araw, isang malaking epekto sa global economy. Sa global economy, which is trickling down sa iba pang mga bansa, lalong-lalo na dito po sa Pilipinas, sapagkat nito pong weekend nagsimula nang magsitaasan ng presyo ng produktong petrolyo, gasolina at diesel. The problem is, sabi po ng Department of Energy dito sa atin, dapat Tuesday pa lang yan. At merong schedule ng adjustment ng pump prices. Magsisimula ng Tuesday. The problem is, Sabado pa lang at Linggo nagtaasan na po ng presyo yung iba pang mga gasolinahan. Alright? Nagtaasan na sila. Parang hindi na sunod yung alituntunin nila sa ilalim ng Department of Energy. Although sinasabi po nung iba, deregulated kasi. Okay, there's a deregulation law, pero meron pong provision doon na pwede mag-intervene ang Department of Energy. There's an intervening law, intervening regulation na hawak ang Department of Energy. Ang problema, hindi nasusunod itong mga ito. At ngayon nga po, to make matters worse, may ilang pong mga gasolinahan na nagsasabing ubos na ang supply nila ng produktong petrolyo. Ubos na yung diesel. Paubos na yung gasolina. Actually, dumadaan ako ng Marcos Highway, ilang gasoline station na ang hindi nagse-serve dahil ubos na nga po yung supply nila. Okay?
Now, yan ang inaano natin ngayon at yan ang iniinda ngayon ng ating mga kababayan. Yun na yung epekto na yan, okay, ng conflict sa Middle East. At mayroon pang mga nagsasabi ngayon mula sa public transport sector na sinasabi nila kung hindi magagawan ng gobyerno ng paraan na mailabas kagad ng fuel subsidy o maibaba ang presyo o matanggal ang excise tax, baka tumigil muna sila sa pamamasada dahil luging-lugi naman sila. Okay? So, those are the things that are ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Pero nakatutok naman po ang gobyerno. Kaya lang sa dami po ng sabay-sabay na dumarating na mga problema na resulta ng giyera sa Middle East, the government has a lot on its plate. Okay? And the president right now is in the United States, sa New York, para umattend sa isang state visit sa UN convention. At para kunin na rin yung pagkakataon na maihayag niya ang kanyang posisyon tungkol dito sa nangyayaring conflict sa Middle East. At baka manawagan siya at bigay niya yung posisyon niya pagdating sa tinatawag na ceasefire o tigil putukan sa mandali muna sa pagitan ng US, Israel at ng Iran dyan sa Middle East. Now, siyempre pag nag-uusapan ho natin dyan, security. Security sa Middle East, hindi lang sa Middle East pero sa buong mundo. Okay? Sapagkat alam niyo po, ang Iran maraming proxies ito. Okay? At nandyan yung proxy niya sa Hezbollah, proxy niya sa Hamas, Houthi, at who knows kung ano pa yung kanyang mga proxies na hindi natin nalalaman o ng buong mundo. So this is also, besides a global economic concern, this also becomes a global security concern. Lalo-lalo na sa mga bansang na apektado ng mga airstrikes ng Iran. And to discuss that, makakasama po natin ang Assistant Professor from Rabdan Academy, walang iba kundi si Dr. Rex Bacara. Dr. Rex, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas and welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po. Alas 6:37 na po dito at magandang umaga again sa mga nakikinig sa programang ito. Okay, 6:37 po ng umaga sa inyo. Opo. Okay. Ito palang Rabdan Academy is equivalent to PMA, Philippine Military Academy dito sa Pilipinas. Ano po, Dr. Bacara? Opo. Wow. Opo, dito po may dito na may sangay ito na kung saan train namin yung mga future military leaders ng UAE. At tama po kayo. Dito po binibigyan ng edukasyon na parang nasang equivalent sa atin ay Philippine Military Academy. Wow. All right. Now, speaking of that, Dr. Bacara, what do you make of this, itong patuloy na nangyayari ngayong kaguluhan sa Middle East between US, Israel, and Iran, and vice versa? Nadadamay na pati lahat ng mga Middle Eastern countries. Kuwait, even Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Oman, yung mga Gulf states, even nakarating na nga po, umatake rin sila sa Cyprus. At maging nabanggit ko nga kanina nitong weekend, ultimong sa Oslo, Norway, inatake na yung kanilang US Embassy doon. And sa Azerbaijan, ganun din, nakarating na rin. How do you make of this? Saan papunta itong conflict na ito, Dr. Bacara? Sir Ray, sa totoo lang, I cannot comment on the history, what happened in the past that led to this current situation. Kasi nga, ang pwedeng mangyari dyan is hindi natin alam, may uncertainty tungkol sa future, kung matatapos ba to, kung kailan, kung ngayon, sa masusunod na araw, or it will take months. But currently, disregarding the history, since being an expat, being a Filipino, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari between Israel, US, at saka sa Iran at this point, yung core ng talagang pinanggalingan ng mga to. Pero ito lang ang masasabi ko, sa ngayon, dito sa UAE, where I am, we live normal lives. Yun ang aking kumbaga, again, basing from the fact na ang dami-daming fake news na nangyayari coming from the Philippines, sa mga vloggers, sa mga news agencies, na kung saan hina-highlight at hina-exaggerate yung mga news. Now, it is a reality, what is happening now, there is tension, but I would always say, based on my experience, na properly managed ng government,
yung mga pangyayari dito. Mhm, mhm. Properly coordinated, that there is security, we're properly informed also by the government, by the sources of the information coming from agencies of government. Sa ngayon nga, kaya ako naka-suit kasi yung papasok ako ngayon sa Mhm, eskwelahan. mhm, mhm. So, we can say, Dr. Bacara, na normal ang sitwasyon diyan at safe pa rin ba ang ating mga kababayang Pilipino? Based on my experience, yes. I'm here in Abu Dhabi. Safe ang mga Pilipino. Of course, there is uncertainty. Okay? There is this regional conflict na nangyayari. Pero sa ngayon, contrary doon sa mga news na nanggagaling sa Pilipinas, again, as I said, coming from certain news agencies, coming sa mga vloggers, at kung sino-sino pa, safe, masasabi kong safe sa ngayon. Of course, pag sinasabi ko yan, palaging sinasabi ng iba na, sinasabi mo yan kasi nga takot kayo dahil nga manahuhuli, nagkakaroon ng fines Mhm, pag may sinasabi kayong hindi maganda sa UAE, which is exactly not true. Of course, we have to trust certain agencies, official agencies na nandito. Pero answering your question, Sir Ray, yes, we're mhm, safe, we're okay. Pag may halimbawa may threat ng attack or threat ng missiles, we receive an alert sa mhm, lahat ng mga phones namin. Minsan nagsasabay-sabay pa nga ito mhm, and mhm, advising us na hindi lang minsan talagang nagsasabay-sabay coming from the government na dapat maging safe kami, nasa secure location kami. Secure location means nasa building, mhm. nasa bahay namin o kung nasa mall kami kasi usually like for example for the past few days nasa mall ako. Okay, I was having coffee, I was eating, just going Oh, around because it was a weekend. mhm, mhm, Tapos, pag after ilang minutes niyan, meron na namang papasok na, ilang minutes lang yan ha, mhm, merong papasok na alert na naman sa amin, sa mga phones namin, centralized lahat yan, sinasabi na okay na, we can go on with our normal lives again. mhm. Wow. So, meaning, UAE has enough defense system to protect its sovereign territory, including its people, both its nationals and foreign workers. Ano ho? Yes po. So we have here the Emiratis, the locals, and then we have the residents, us, okay, who were given the visas. Ang visas dito may tinatawag yung normal visa, tapos may golden visa, tapos at the same time the tourist. All of us, regardless of who you are, protected. Lahat kami Mhm. nakaka-receive ng Wow. information, lahat kami kung ano man ang services na allowed na binibigay sa amin, yun din ang natatanggap namin. So, how is the Philippine Embassy in UAE assisting Filipinos living and working there? They're doing a pretty good job, by the way. Ang embassy dito sa Abu Dhabi, naka-receive ako ng text, halimbawa, asking kung kailangan ko ng tulong, may mga Mhm. numbers na tatawagan. Hindi naman sila remiss sa kanilang obligation. In fact, may representative from the embassy. In fact, and I would like to say, okay, kudos to our ambassador Ver here. He had an interview and he came up with certain words about assuring the Mhm. Filipinos being safe and again Mhm. in alignment with the government's position and safety measures here as well in the UAE. Ayun. So, Dr. Rex, sa ngayon, safe ang mga Filipinos natin. They're out of harm's way. Pero do you expect this situation to escalate between Iran doing again additional airstrikes in UAE? So Ray, no definitive news kung anong mangyayari kahit naman kami dito sa UAE. Hindi namin alam kasi dalawang pwedeng mangyari dito. Sorry, Mhm. sorry. Phone. Dalawang pwedeng mangyari dito, mag-escalate or magkaroon ng peace talks Mhm. o mawala. Ngayon, sa ngayon, pwedeng mangyari yan, pwede rin mangyari yung isa. So hindi kita masasagot Sir Ray kung ano talaga ang kahinatnan nito. But so far, ang masasabi ko lang based on my experience here, living my everyday life. Mhm. I go to work. Sa ngayon, ang nangyayari is spring break namin, but we have to go kahit wala kaming pasok kasi nga we have office hours. And I Mhm. did not avail of my vacation since I'm reserving it for August. But what I'm trying to say again, to answer your question, hindi ko alam ang future nito, pero dito sa UAE, again specifically UAE, ayos ang buhay namin, ang pamamalakad, ang safety din namin. Wow. All right. So, ibig sabihin,
everything is ika nga, safe sa ating mga Filipinos living and working in the UAE. So, pero sa ngayon kasi talaga nakatutok ang Pilipinas din ano pagdating sa mga repatriation ng mga Filipinos natin coming from the Middle East. Well, sa trabaho po ninyo, Dr. Rex Bacara, ah, nabibigyan nyo ba ng example ito sa mga estudyante ninyo? Ito nangyayari ngayon ito sa Middle East, sa kaguluhang ito. Oo naman, nabibigay namin. Pero hindi rin naman kasi sila nababahala dahil nga again sa protection ng government. Pero nabibigyan namin ng example, especially me since I'm teaching ethics, Mhm. leadership ethics sa mga estudyante namin. So, ang ginagawa namin example to kung bakit, halimbawa, what is just war, katapos certain examples locally, again, ginagawa ko ng example kung tama ba ang pagkakaroon ng war, anong effect nito sa public, anong effect nito globally, decision making ng leadership. And yes, you are correct. Ginagawa kong example mga to. Because Oh, they need to be relatable. At the same time, they need to be practical, especially since they are being trained for decision making. mhm. Well, And Doctor, sige, okay. Well, Dr. Rex Bacara, ano naman po ang mensahe na maipaparating nyo dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas sapagkat talagang sa ngayon talaga nakatutok po kaming lahat ng population dito sa Pilipinas nakatutok sa nangyayari sa Middle East sapagkat ang tindi ng epekto dito sa ating bansa ano pagdating sa ekonomiya. So what message can you give us sa ating mga kababayan na maging mga nakikinig sa atin ngayon sa nangyayari diyan? Do we have to keep a close watch pa for the long run o ano man dapat naming gawin, Dr. Bacara? Sir Ray, keep a close watch, as you mentioned, but avoid exaggeration in news making. And I'm referring to the other news agencies coming from the Philippines. Mhm. Just before this interview, I got a message coming from my sister. And Mhm. then finorward niya sa akin ng isang text na ang UAE daw ay nagdeklara ng war, Mhm. which is absolutely not true. Di ko alam kung saan nanggagaling yung mga news na yan. Mhm. Sa totoo. Kasi nga, wala namang nagdeklara ng war dito. Again, hindi ako nag-legalize, hindi ako natatakot sa gobyerno because I'm telling the truth. We've been protected ever since Mhm. this tension started. That's one. Avoid exaggeration, at least confirm, Mhm. okay? Kasi kami dito nakatira dito sa UN. I've been here for 20 years already. Of course, this is new to us. Mhm. Kasi sanay kami dito sa peace, sanay kami dito na walang tension na ganito. And the reality is, yes, there is tension, but we are properly informed and protected, and the safety measures in the UAE, top-notch talaga, sa Mhm. totoo lang. Mhm. Kaya nga, nakakapag-mall kami, hindi na, at of course, being cautious about it. Second one, Sir Ray, is the fact that walang dapat ikabahala sa ngayon yung mga Mhm. loved ones namin sa Pilipinas. Mhm. Dahil na rin sa unang sinabi ko na we're properly informed, may security measures, top-notch yung security measures ng UAE dito. And, they just have to refer to the official sources or just text their Mhm. loved ones na mga nakatira dito. Kesa sa kumbaga nagbabasa sa mga vlogs or sa Mhm. mga vloggers na yan sa Pilipinas. And the third one is yung repatriation. I Mhm. have no idea at this point. And usually I'm being informed or I am informed as a resident. And mahilig akong magbasa. Wala akong alam na merong repatriation at this time. May ginagawa ang embahada at consular offices dito. Tinatanong kami, may mga text messages, we go Mhm. to their official websites, we go to their official Facebook pages. At totoo lang, tinatanong kami kung may mga kailangan kami, may mga Mhm. safety measures na Mhm. binibigay. Pero wala akong nalalaman na merong ongoing repatriation Mhm. program. That's also the reason why I wrote on my Facebook wall, lalo na yung first, I think, 299 or 300 Filipinos Mhm. na pinalabas, na repatriated. They were not repatriated per my knowledge and experience. They were tourists who got stranded here in the Philippines, but it was Mhm. highlighted in our country as an effort for repatriation. It was not an effort for repatriation. I just hope that our information agencies, Mhm. whatever they are in the Philippines, also could be so
aware of what Mhm. is happening and sensitive, to the issues of, especially the UAE, because UAE is not the entire Middle East. Usually Mhm. sinasabi lang Middle East and they would include UAE. Of course, it is, but it is not experiencing probably the same that the other Middle East countries are experiencing currently. Yeah. Fake news. Yan talagang dapat labanan, ano, Dr. Bacara. Yes, Fake karamihan news. talaga diyan, karamihan talaga nangyayari fake news. Kaya I would always say go to websites na kung saan official na pinanggagalingan ang news. At sa atin kasi, ang daling magbalita ng Mhm. fake news, ang daling paniwalaan Mhm. dahil nga yun ang clickable. Mhm. Mhm. Recreate ng controversy, ang nangyayari, pumupunta ang mga tao, sinishare, at lalo naman talagang pinaiigting ang ganoong fake news sa atin. Alright. Mabuti na lamang at nakausap ka namin ngayon, Dr. Rex Bacara, to confirm those news, ano po, at shed some light on this. Mabuti na lamang at nandiyan si Dr. Rex Bacara na lagi natin nakakapanayam sa ating programa. With that, Dr. At Rex, maraming salamat, ha. at din. Thank you, thank Salamat you. din po, salamat. Thank you so much. Sana hindi itong last time na makakausap ka namin, for sure ay kukulitin ka namin para sa iba pang mga updates diyan sa UAE. Salamat din Sir Ray at salamat sa pagbibigay ng ganitong oportunidad para nga malaman ng mga tao sa Pilipinas, mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at malaking pasasalamat ko po. Thank you very much po. Dr. Rex Bacara, Assistant Professor ng Rabdan Academy. Ay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap lang natin si Dr. Rex Bacara, Assistant Professor ng Rabdan Academy sa United Arab Emirates. Ngayon naman tayo tutungo sa United States mismo, sa Amerika. At makakasama po natin walang iba kundi ang ating veteran at kilalang broadcast journalist. Ano po? Ewan ko lang kung sino hindi nakakakilala dito. Walang iba kundi si Mr. Michael Cohen. Sir Mike, good morning mula dito sa Pilipinas. Okay, sige, hayaan mo lang. At alam nyo kasi itong si Mr. Mike Cohen, Mike Cohen. Isa po siyang veteran broadcast journalist. I think ABS-CBN days, ano man niya to, matagal na, no? At pero bumalik siya sa US and he stayed there at nakasama na rin natin si Mr. Mike Cohen dito sa programang Bridges on Air, dito sa programa nating Bridges on Air, di ba? Si Mr. Mike Cohen. Sabi nga, once a broadcast journalist or once a journalist is always a journalist. Di ba? Kaya't alam nyo, mahalaga itong ating pag-uusapan with Mr. Mike Cohen sapagkat alamin natin ang sitwasyon mismo sa Estados Unidos. Ano ba ang sitwasyon ngayon sa Estados Unidos sa likod nitong patuloy na lumalalang giyera sa pagitan ng US, Israel at ng Iran
may epekto ba ito sa kanilang ekonomiya? At ang dinig ko mukhang mataas na rin ang presyo ng produktong petrolyo sa US. Yung security ba? Kamusta ang security sa US? Lalo-lalo na sa kinaroroonan ngayon ni Sir Mike. Nasa New York siya, kung di ako nagkakamali. Alright, so nasa linya na ba ng komunikasyon si Mr. Mike Cohen? Sir Mike, good morning. Good morning from the Philippines. Magandang umaga, Sir Roy. Kung narinig mo ako dyan, sorry kanina, medyo... Kasi kanilang ginawa ko, sumakay ako ng subway. Okay. Yung parang MRT dito, di ba? Mhm. So sumakay ako ng subway, umikot ako ng halos lahat ng mga pinaka-popular points dito sa New York City. Mhm. Hanggang sa Staten Island Ferry, nakarating ako, umikot ako sa iba. Pinadala ko yung mga video and pictures. I just Sige. don't know if got it in time. Dapat i-post ni ni Step yung mga pictures habang Halo-halo lang kasi medyo napagod ako dahil yung area. Nung dumating ako dito sa sa lugar ng very famous itong Madison Square Garden, di ba? Mhm. Kilala yung Madison Square Garden, diyan nagpapalabas yung mga magaling na artista, yung mga concert, yung mga basketball, yung New York Knicks, diyan naglalaro, di ba? Mhm. So it's one of the biggest event centers dito sa Amerika, sa buong Estados Unidos. And may ilang Pilipino na nakatangal na rin dyan at na-sell out nila yung arena. Mhm. It's actually smaller than Araneta Coliseum ng konti. Mas maliit yung capacity niya. Pero maganda yung lugar, syempre. Okay. And katabi niya yung Penn Station, Pennsylvania Station. One of the main train and subway and bus hubs dito sa largest city ng Amerika, itong Nueva York. Ngayon, tinanong ko yung mga police, yung mga security, may Pilipino akong police, si Inspector Santos siya. Yung pangalan. Yan lang yung binigay niya pangalan sa Filipino akin. ba yun? NYPE. Filipino? Ayaw niya ibigay yung first name niya. Inspector Santos. Yan yung sabi niya, please don't mention my full name. Okay. Sabi ko, paano yung why are you not worried? Hindi niyo dinadagdagan yung security. Sabi niya, hindi, nag-deploy na rin kami. Mhm. Tumingin ako sa paligid, medyo nagbibiro pala ito. Yung mga halal na mga pagkain, yung mga food cart nandun daw sa labas. Wala na mag-aatake diyan. may pagka common sense, di ba? Yung kanyang pananaw. Subalit sa masamang palad, nangyari na ang isang terrorist, they're treating it as a terrorist incident, ng dalawang kababaihan na tilang galit sila dito sa mga nagpo-protesta laban kay Mayor Mandani. As you know, our mayor here in New York City is a Muslim. He is originally from Uganda, but yung kanyang mga magulang ay nagsimula dito sa India-Pakistan area. Nag-migrate sa Uganda, eventually somehow nag-migrate dito sa Amerika. Alam mo, dito kasi sa Amerika, 8 years pa lang siya dito, citizen na siya, nag-mayor na. Ganun kadali kung magaling ka talaga. So he's our mayor in New York City, and he's been active. So there was an incident yesterday, a protest. Hindi naman siya apektado, pero dun sa bahay, yung parang White House ng City Hall o ng city. Hinagisan ng dalawang parang malaking pillbox type na explosive yung sinisindihan. The bombs were called just that, bombs, by Commissioner Tisch, yung New York City Police Commissioner, and ganoon din ng New York City Counterterrorism Unit. Ginasuhan ng dalawang kababaihan. Sa ngayon, pinapag-aralan pa nila kung sila ay mga lone wolf, yung mga, alam mo ba, minsan nasasaktan ng damdamin, Yes. They want to get involved, and they're trying to also check if their orientation dito sa action nila ay linya ng Iran or linya ng ISIS, kasi mukhang mas linya dito sa ISIS eh. That's the difference here kasi dito, alam mo, di ba sa kanta ni Frank Sinatra, if you can make it here, you can make it anywhere, di ba? So pati yung mga terorista dito rin nagpa-practice, dito rin nagsusubok, dito rin. So mabuting palad naman, wala naman nasaktan dun sa dalawang hinagisan na devices. So no one was hurt, no one was injured. Security did its purpose, and hindi naman nasaktan yung mayor namin dito sa Nueva York. So another situation, meron din na mga 4 na airport nagkaroon ng shutdowns kanina, yung Kansas City dito sa
Newark, New Jersey, yung I believe Oakland International Airport, isa pang Okay. international airport, Mm. dahil sa mga bomb scare. Bomb scare. Yung lumalabas. Hindi naman wala naman actual na device na nakita, mukhang may nananadya lang or gumagawa ng gulo lang. Alright. Pero ano yung general reaction ng public diyan sa US in regards to the US-Israel war against Iran? How can you describe it? Pabor ba sila? Hindi ba sila pabor? Ano ang ano nila? How do they see it? I would, the United States has been in war for almost 20 plus years after 9/11, and I am in the city where 9/11 happened. Mhm. So this is not a place na hindi nila alam yung terorismo o yung gera. Yung pinakahuling namatay na American na sundalo, pito na. We have one more American soldier who sadly succumbed to his injuries. Was actually a off duty right now kasi he's active sa National Guard Reserves. New York City Police officer. Siya dito sa Nueva York, taga dito mismo yung pinakahuling biktima ng Iranian drone Mhm. na tumama dun sa isang facility sa Kuwait. I don't know the exact facility or airbase dun sa Kuwait, pero it was a supply base. Mhm. Somehow nakalusot yung kanilang drone, which is para siyang yung mga RC na malaking RC na Parang- remote control plane nung Parang araw. kung titignan mo, parang Tayo, laruan lang. Oo. yung mga ganyan. Pero Delta Wing, medyo malaki siya. It has about a 25-pound warhead. Somehow nakalusot siya, tumama siya dun sa building na headquarters sila. So that means that the Iranian forces, at least as of 6 days ago, still had some intelligence Mhm. and kaya nila tama yung kanilang mga pinapalipad na devices galing Iran. It's still going on. Now, remember, U.S. President Donald Trump has basically said, just a little while ago, I was listening to Defense Secretary Pete Hegseth dito sa CBS Radio, yung Columbia Broadcasting System, papakinggan naman yan worldwide. And he was giving an interview just now while I was waiting for you to call me in. Mhm. And sinabi niya, yung policy ng Estados Unidos is unconditional surrender, yung hinihingi Mhm. ng United States Iran. They will continue the fight until Iran is not the Iranian people but the Iranian government ay talagang nakaluhod na. Yan yung talagang yung panig nila. Dito sa bagong napalit si hindi ko ma-pronounce yung first name niya. Tamajiv, yung basta yung Yung bagong anak ng yung anak ni dating, ni Ayatollah dating, Ali Khamenei. Ayatollah Mhm. na si Kahami, which is I think almost like Khomeini yung sound, di ba? Kahami, Mhm. Mhm. yung name niya o yung last name. Yung first name niya, I'm not really sure the pronunciation, so ayoko. Yes. Baka may magalit. Mhm. So Tamaji yata yung Tamaji. He used to be one of his advisors of his father. Mhm. Pero ang sinabi ni Pangulong Trump, dahil hindi kinonsulta ang Estados Unidos, hindi kinonsulta yung other Gulf nations, ay hindi daw siya tatagal sa pwesto. Yan yung pangako ni Pangulong Trump. Whatever that means, malalaman natin. Alam naman ito si Pangulong Trump, minsan iniisip niya, nandun pa rin sa television show siya, yung Apprentice. And, You're fired. Ganun yung kanyang asal. So you have to take what he says. We are very used to a president like that in the Philippines before. Pero we're very used to that kind of burusco na style and pananalita. So just take it with a grain of salt. Whenever he says something, just wait. Tingnan muna natin kung ano ibig sabihin yan. Minsan, parang siyang Batanggenyo, tayo nagugulat, sabay, Okay. minsan nadadala naman sa negotiation. Yeah. But we're monitoring din sa mga international news wires from the US. Parang may nakikita kami mga nagpo-protest against the war, and meron din namang nagpo-protest in support of the war. So yun ang nangyayari ngayon diyan sa US. Yes. I had a friend who was calling me from Manila the other day. He was saying, "Oh, he's an American. He lives there in somewhere in Paranaque yata." Mhm. So tumawag siya sa akin na nanebos daw siya kasi may mga nagpoprotesta sa gera dyan sa Pilipinas. Anti-American daw yung ibang mga tao.
Sabi ko, hindi lang naman sa Pilipinas dito yung mga Democrat, anti-American na rin nag-propose Okay. sila sakali, ayaw nila yung gera Karapatan din naman ng mga Pilipino maghayag ng kanilang opinion kung sila pabor o hindi. Demokrasya yan Ganyan talaga. Dito sa Amerika, ganun din. Demokrasya ito. Wala namang magagalit sa kanila. Magprotesta sila hanggang sa gusto nila kasi karapatan nila yan. That's part of it. During the Vietnam War that happened, during the war in Iraq and in yung Afghanistan, kahit yung Operation Enduring Freedom sa Southern Philippines, there were protests, there were activities that were happening here. That's what they say, American citizenship is a higher level of citizenship. Kahit yung Philippine citizenship, it's a higher level of citizenship dahil ang ating mga mamamayan ay enable ng ating mga saligang batas na maghayag ng kanilang opinion at magbigay ng kanilang pananaw na hindi naman ibig sabihin nun na sila ay talagang gagawa ng dahas para ipigil yung or mapas sa kanila yung gusto nila. Kundi that's just their right. They're expressing their opinion. Now, what are the percentages? If you read some surveys are as high as 70% are in favor of the actions na pangyayari. But then on the other hand, meron din mga 80% na nagsasabi galit sila dahil tumaas yung presyo ng langis, tumaas yung presyo ng gasolina, tumaas na yung presyo ng bilihin. Yung stock market bumaba ng 409 points kahapon. On Friday. So we're looking at all of these situations and we will probably only know in a very short period of time. By 9 a.m. tomorrow, paano talagang takbo? Kasi tila yung stock market medyo nagre-react na rin dito sa pangyayari. When you say nagre-react, it's is it safe to say it's going down, crashing? Tama ba? Oh, not crashing. The stock market in the United States, the Dow Jones hit 50,000 points. That's something that's extremely rare. It's never happened before in the history of the Dow Jones Industrial Average. Mukhang correction, about 420 points. Yes, on a normal basis, nung old stock market, that was a huge number. Pero because yung volume ng investment sa US stock market, it could also be correction and it could also be fears that people are looking for other commodities other than the stock market. Dahil yung mga jobs report na lumabas, wala naman tinatanggal. Hindi naman nagsisibak yung mga kumpanya dito sa Amerika. Yan yung sinabi kanina ng head ng dito yung US Treasury or yung Federal Reserve Bank. He was speaking a little while ago. And sinabi niya na it's not really a crashing economy. It's a correcting economy. Correcting. Because medyo of the level of business that is occurring. You have to remember also right now one of the largest oil economies dito sa mundo is no longer Saudi Arabia or any of the countries in the Middle East. Yung pinakamalaking oil export nation na yon sa mundo is the United States and its new best friend, Venezuela. So nagsama na rin. The US is selling oil and Venezuelan oil through US companies on the world market right now. And Canada is joining in. That's why Canada is very much on the side of the United States. And so is Mexico. Yung Mexico, Canada, Estados Unidos, and Venezuela are some of the largest oil reserves and producers in the world. There is a supply of oil. The problem is lang, ibang mga bansa are still in the throes of winter. And syempre yung mga heating oil, yung energy cost nila, so people are consuming a lot of fossil fuels sa panahon nito upang labanan itong taglamig. We're still expecting 18 inches of snow, not here in New York, but in Washington State, Oregon, and I believe Montana and Idaho. So this, even though pa-spring na, di ba, pa-iba na yung panahon, medyo hindi naman tag-init, pero going towards yung tag-init, pero there's still another wave of snowstorms that are coming in. So dahil dyan, tataas pa rin or mananatiling medyo mataas yung demand. Yung presyo, hindi natin alam, pero yung demand, mataas pa rin. Alright. So we can safely say, Mike, na all is well in the US despite the Middle East tensions, that ang ating Filipino communities dyan, Filipinos living and working sa US, especially in New York, are in a safe and good situation. Remember, the largest OFW population, the largest remittances in the world ay mula sa Estados Unidos patungo ng Pilipinas. Ito ang largest expatriate community ng mga Pilipino sa mundo.
with over 4 million Filipino Americans and another 1.2 million Filipino Canadians. So more than 5.2 million dito lamang ito. Now, many of them are immigrants, meaning punta sila dito, they're taking US citizenship. Although karamihan naman nagda-dual citizen kasi yung balak nila mag-work lang sila dito, they take advantage of the US citizenship. And then after retirement, uwi din ng Pilipinas yan. Iiwanan nila yung US citizenship nila at some point. So it's just a means for many of them to be able to go into certain businesses that are restricted to citizens only. Kasi nangyayari yan, it's not all jobs that are that, but a lot of the jobs that are opening that have, halimbawa, yung sa federal government, yung sa Homeland Security, which has a $100,000 to $50,000 hiring bonus. Ang taas ng mga bilang ng mga Pilipino na nag-apply at natanggap sa loob ng Department of Homeland Security, Immigration Customs Enforcement, at iba pa mga ahensya ng law enforcement sa federal level ng Estados Unidos. And they're doing very well because of yung education level ng mga Pilipino, mas mataas sa average American. So marami na natatanggap at nakakapasok ng trabaho dito sa federal level, federal government. Although may requirement na green card holder at least by the time. Did I hear you correct, Mike? Did ma-hire. I hear you correct that na sinabi mo na mas mataas ang educational level ng mga Pilipino compared sa mga US citizen natin dyan? Well, the vast majority of people Wow. here in the United States Wow. when they go to high school. Wow. Tandaan natin, karamihan ng dito sa Amerika, high school ka pa lang, you can already become a senator. You can already own a business, run a business. Some of the richest men in America never finished their college degrees. Mm-hmm. You know, Yes, you that's think true, about that's people true. like Mark Cuban. I mean, of course, a lot of them went on afterwards and got even more than what the degree is worth. They hired the professors from the best universities to teach them after sila naging sobrang successful na, di ba? Pero Wow. marami sa kanila hindi nakapag-graduate and they're some of the richest men in the world. Yes, Diba? yes. So let's also remember that. I mean, I personally I value education very strongly. Ang swerte ko sa buhay at yung apat na anak ko diyan nag-aral sa Pilipinas, medyo mataas yung kanilang na-attain dito Yung dalawa because of their Philippine education doon sa ABS-CBN Learning Center noon, doon sa nag-aral. Parang naka-scholarship dito pagdating nila dito. Good. Yung isa naman nag-graduate sa UP, College of Engineering, top of his class. Here right now, he's doing very well. Pinag-aagawan ng mga university. That's nice So, to hear. That's the advantage that's the advantage of a good firm Philippine education that gives people a chance to be globally competitive even so long as the opportunities are there to succeed. Yan ang kailangan natin matandaan. Pero ito siguro to last question ko, Mike, although I want to extend this discussion kaya lang limitado yung oras natin, pero dito hindi ko pwedeng palampasin tong question na to. Nasa dugo mo na talaga ang pagiging broadcast journalist. You've been kilalang kilala ka dito sa Pilipinas. Mike Cohen, pag sinabi nating Mike Cohen, synonymous siya sa pagiging broadcast journalist because of your yung iniwan mong reputation dito sa Pilipinas. Now, then you have migrated, nagpunta ka ng US for so long. Ngayon nakakasama ka namin muli. Totoo ba yung kasabihan na once a broadcast journalist or once a journalist is always a journalist? Yes, I still do a podcast called the Mike of New York podcast. It's still on the air. Nandito siya sa New York. I don't do it every week or every month. The reason I had to stop was because I went blind. So, nag-develop ko ng glaucoma and hindi na ako nakakita tulad ng dati. So yung level ng pagsusulat, yung pagsusuri, even makikita niyo sa mga photos na pinadala ko, baka naman tabi yung mga padala kong retrato. pero kahit pa paano nakapadala. I still do work with news organizations here in the United States, like the News Corporation, Fox News. I still do things with Epoch Times. And some other news organizations dito na mga Philippine-based, Philippine-owned news organizations dito. There's a very active community of Filipino-American and Filipino-Canadian broadcasters. And I always have to mention Canadian kasi tandaan natin the population level of Filipinos in Canada. One day there will be a Canadian
prime minister who will be of Filipino Wow, origin. that Tandaan mo would yan. be something, Mauuna ha? pa yan sa mga may presidente from the US who will have a Philippine origin. Malaki yung pagkakataon na maaaring mangyari ang isang Pilipino maging prime minister ng Canada or at least mga senior positions dyan sa Canada. Kasi I believe we're almost at 14 to 15% of the population. Wow, laki na. Malaki. Laki talaga, lalo sa Toronto. All right. And with that, Sir Mike, thank you so much for giving us your time, your precious time, dito sa ating programang Global na Tayo. And I hope this will not be the last time dito sa Global, and probably, who knows, baka maging regular na natin si Sir Mike dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pero tandaan natin, marami din tumatawag sa atin. Yeah. Yung mga Naku, alam mo, tuwang-tuwa, ano yan, tuwang-tuwa si Ares Gutierrez niyan, nakikinig siya sa atin, na nanonood yan. Pati ang ating Bureau Director, si Director Dindo Amparo, which I believe you know him, kasi nagaling din sa ABS-CBN. Isang cubicle lang kami sa ABS-CBN dati. Ako, si Dindo, at saka si Senator Erwin Tulfo. Nag-share kami ng isang area doon sa loob ng newsroom. Kung matatanda ng ibang mga viewers ninyo, gumagawa ko ng newsroom update. We used to do this instant news. May lumalabas pa lang sa mga feeds or mga reports, ginagawa na namin kagad na instant news. We were so ahead of the time dahil sa gawa ni Sir Jake Madaraso, yung aming boss sa ANC noon at saka sa ABS-CBN yung alas 5:30. That was a big thing that led to so many successful people. So, syempre si Paring Dindo, kung tawagin ko sa kanya, si Sir Dindo, and of course ito si Senator Tulfo. And very successful also because mukhang swerte yung kanto na yan. Okay. And who knows, sabi ko nga, Mike, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, who knows, there'll be a regular program waiting for Mr. Mike Cohen dito sa Radyo Pilipinas World Service. And that's worth the wait para sa ating mga kababayan. Ang pagbabalik, the legend, Mr. Mike Cohen, dito pa sa Radyo Pilipinas World Service. With that, Sir Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa ating programa. Walang anuman, daghang salamat, bay. Mayad na adlaw kanilong tanan sa aking mga butitingay dyan sa Palawan. And of course, very good morning to all of you. God loves you and so do I. Let's have a great day. Thank you very much. Ang ating broadcast veteran, broadcast journalist, Mr. Mike Cohen. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. We are very global, ika nga, no? From United Arab Emirates, nakasama natin si Dr. Rex Bacara, Assistant Professor ng Rabdan Academy, and of course, kani-kanina lamang, walang iba. Sabi ko nga, the legendary Mr. Mike Cohen. Dito pa rin sa ating programa. Nagbigay siya ng mga updates, actual situations, at yung mga kalagayan ng ating Filipino communities sa United States, particularly sa New York City. Again, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa Master Control, si Miss Susan Aison, sa Wirecast, si Justin, and of course, ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.